simulan na natin na ang pamimigay, talagang namimigay ng libreng payong legal. Kasama po si Dean Mel Santa Maria. At your service. Ayan. Ito ang inyong lingkod. Inyong lingkod. Available every day. All the time. All the time. At mga kapatid, ang una po nating caller ay isang OFW sa Taiwan na si Lenny Carbon. Hi Lenny, good morning. Hello po, good morning po sa inyo dalawa. Good morning po, attorney. Lenny, ano ang tanong mo? Ano po, ang tanong ko lang po is, kapag hindi po ba tunay na identity yung gamit, magiging legal pa rin po ba yung kasal? Okay, so ibig sabihin, doon sa marriage contract, ibang pangalan nakalagay, hindi yung tunay na pangalan. Yes po, exactly po. Masingit ko lang, Dean Mel, bago mo sagutin. Bakit mo ba yan naitanong, Lenny? Ikaw ba ang ikinasal na ginamit mo ibang apelido? Or meron kang boyfriend ngayon na kasal at ibang apelido ang ginamit? Meron po akong boyfriend, pero iba po kasi yung pangalan ng girl na ginamit. Then hindi po kasi alam siguro hindi alam nung lalaki. Na nakikinasal sila ay ibang pangalan. apelido. Yes po. So parang naglinlang. Oo. Yes, Lenny, po. may mga paglilinlang, kamukha niyan, na hindi maapektuhan ang kasal. Sa ating batas, may 5 rekwisito, kasal ka na. Bilangin natin, sabihin natin. Una, dapat nasa wastong edad ka, 18 years old or above. Pangalawa, umuo ka. Umuo kayo sa isa't isa. Pangatlo, sa harapan ng isang pare, huwes, mayor o ministro na pwedeng magkasal. Pang-apat, may marriage license kayo. At pang-lima, may seremonya na kung saan yung pare, ministro o huwes o mayor sinasabing kasal na kayong dalawa. Kung 5 iyon na handoon nung unang kasal, kahit na nagkamali pa ng pangalan, kahit na gumawa pa ng alias, kahit na mali pa ang address, kahit na sinadya pa yon, yung maling apelido. Maling apelido, pero iyon yung nangligaw sa'yo, yun ang minahal mo, yun ang nakita mo nung kayo ay kinakasal, may kasal pa rin. Ibig sabihin, yung klaseng irregularidad na yan, hindi dahilan pwedeng putulin ang kasal kasi ang gagawin lang dyan, baguhin yung marriage contract, ipaamyenda. Sir, talaga po... Tama lang yung apelido. Tama ka doon. Tama ka doon, Cheryl. Ang gagawin lang dyan kasi, amyendahan ang isang pagkakamali na hindi talaga nakaugat sa katauhan ng isang tao. Ayan yun. Ibang-iba ito, ha? Ibang-iba ito, Lenny. Halimbawa, ikaw may kakambal ka, Cheryl. Tapos, iba yung umarap. Iba yung umarap. Yung kakambal mo. Tapos pagkita mo, teka, ikaw ba yung si Cheryl? Hindi ako yung kakambal niya. Iyon ang switching yon. Pwede yon. Pero ito, pangalan lang na nagkamali sa isang marriage contract. Pwedeng baguhin ng local civil registrar. Iyan, Lenny. Iyan ang... Kaya yung... Wala bang pwedeng isang pang panliling lang? Wala. Kasi walang kaalam-alam yung pinakasalan? Alam mo, ang panlilinlang lang na tinatanggap sa ating batas na nakakaapekto sa kasal, panlilinlang na ikaw ay buntis sa kanya, pero hindi pala sa iba. O isang panlilinlang yan. Yung tinago mo na lasenggo ka, o kaya ikaw ay isang drug addict, paglilinlang yan. At tinago mo rin at hindi mo pinasabi sa kanya na ikaw pala ay ex-convict. Yan lang ang mga panlilinlang sa atin. Pero yung ganyan, nagkamali lang o hindi lang naglagay lang ng alias, andali kasing baguhin. Kaya, Lenny, balak nyo bang magpakasal na ng boyfriend nyo? Ano kasi po, bali yung babae kasi kumbaga meron na siya. Ganito yan. Kahit na meron ng partner yung isang babaeng yon, kung hindi pa rin putol ang kanyang asawa doon sa partner mo, hindi pa rin pwedeng magpakasal. Para magpakasal ulit ang isang taong kasal, dapat putulin muna ng korte yung unang kasal. Otherwise, bigamya ang mangyayari, baka makulong pa. Kaya ingat-ingat. Kaya kung talagang mahal ka ng partner mo, sabihin mo, putulin mo na. Putulin mo na yan, mag-file ka na ng declaration of nullity. Walang visa na yan. Ayan, Lenny. Okay, Lenny. Ako. Malinaw Alright, na. okay. Okay, maraming salamat sa'yo. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.